Sa bilis po makakuha ng impormasyon online, humahabol din sa bilis ang pagkalat ng maling impormasyon at fake news. Nakakaapekto na ito sa kabuhayan, kalusugan at kamalayan ng mga tao. Paano nga ba makikilatis ang totoo at peke? Saksi, si Maki Polido. Nakaisa natin sa Panata Fake News. Dahil sa teknolohiya, sabi nga, ang impormasyon ngayon is at your fingertips. Isang click lang, andyan na ang impormasyon, hinahanap mo man o hindi. Pero kahit instant ang information, hindi ibig sabihing instant ka ring maluloko. Sabi ni Professor J.M. Lanusa, isa sa mga nag-aaral ng pagkalat ng fake news. Kung maniniwala o hindi, depende raw sa iyong paniniwala, karanasan, biases o kahinaan. Yan ang pagsasamantalahan ng mga gustong manloko. Nasa likod nito ang mga for-hire na social media experts, marketing experts at scammers na hahanapin ang mga kiliti mo, maniwala ka lang. Designed to be convincing. Kahit po gaano ka-determined to be against it, kung ini-exploit niya yung weaknesses mo, yung cognitive weaknesses mo, or yung biases mo, mahirap questionin. Ang fake news may direktang kapahamakan na minsan pera o halos buhay na ang kapalit. Buhay po ang kapalit talaga. Taong 2016 nang madiagnose si Mary Ann Obnamia ng stage 2 breast cancer. Takot noon si Mary Ann sa pinapayo ng mga doktor na chemotherapy. Kaya ang hinanap niya online ay alternative medicine kontra cancer. Lumabas sa kanyang timeline ang mga produktong tinawag na natural chemotherapy at naakit siya sa mga pangako nito. Nahikayat sa information na sinasabi nila na may natural content ng chemotherapy na hindi mo na kailangang magpa-chemo. Once na ininom mo itong mga to, na sabi nila hindi mo na kailangang makalbo, hindi mo na kailangan pumunta ng hospital, hindi mo na kailangan pumunta ng doktor, kasi may natural content ng chemotherapy. So naniwala naman po ako since ang ayaw ko nga po na magpa-chemotherapy. Matapos ang higit 4 na taong pag-inom nito, lumabas ang lesion sa dibdib ni Mary Ann at ang stage 2 cancer niya naging stage 4 na. Doon na siya muling nagpadoktor at sumailalim ng chemotherapy at ngayoy cancer-free na. On hindsight, inisip mo na, bakit ka napaniwala? O siguro sa part ko, yung hope na naghahanap ako ng ibang alternative pag-asa yun Parang susugalan mo yun kahit kasi nga po ayaw mo ng ganitong gamutan. Maliban sa direktang kapahamakan tulad ng nangyari kay Mary Ann, sabi ni Professor Lanuza, sa mas malawak o macro level, lipunan naman ang mapapahamak. Ang dinidisable ng disinformation ay ability to trust, ability to dialogue, ability to debate. Wala pong pundasyon yung democratic institutions natin. Walang maniniwala sa media, walang maniniwala sa schools. Paano ba masasalag ang fake? Gasgas na pero ito pa rin ang payo ng Sigla Research Center. Tangkilikin ang verified online news outlets para sa impormasyon. Punta ka sa media na news media na kilala talaga like GMA. Kasi kumbaga merong accountability sa mga ganitong kinds of companies na hindi sila pwedeng hindi yung mga journalists hindi pwedeng gumawa ng basta-basta lang na content na pwedeng ipakalat online. Whereas kapag mga influencers lang yung pinupuntahan mo, walang accountability measures doon. So, yun, may tendency na walang nagbabantay sa kanila. Ang laban kontra fake news at disinformation dapat daw maging laban ng buong lipunan. Sina Professor Edgar Belda ng UP Department of Family Life and Child Development lumikha ng digital book para sa mga bata. Sa halip na pagbawalan ng paggamit ng smartphone o computer ang henerasyon ngayon na digital natives, tinuturuan ng mga bata kung paano iproseso ang mga impormasyon online. Sa book, we call it the red things, the red areas, red flag. I shouldn't be watching this. So, ito yung mga, DMCI, DCI, yung mga ganyan na bawal. And then, the other one is agency building. Before they start accepting it as true, they should be able to stop, pause, breathe, and think, basically, and then decide on what do I know, currently know, and then
how should I respond to this new information? Basically, that's debunking. Baka kung narinig nyo na yung concept of debunking. Kailangan nila ng tulong ng magulang. May story guide ang digital book para gabayan ang mga magulang. Sa pamamagitan niyan, pati sila matututo. Isa itong paraan para maihanda ang susunod na henerasyon na ang kinagisnan na ay digital world. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.